Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Bakit to sila Ontiveros, eh, tila yata nahahanda po na isakripisyo. Willing po silang magsakripisyo. Isakripisyo yung mga miyembro, hindi po siya kasama. Hindi po siya kasama sa naglayag para po dito sa propaganda. Propaganda lang po 'tong atin 'to na 'to, eh. Okey, kung bakit po sila lang nakakaalam. Sabagay sanay na tayo diyan, eh, 'di ba? Meron po tayong, ganiyang, grupo rito, yung grupo ng mga rebelde na 50 years ng, nagrerebelyon, eh, handang isakripisyo yung mga kasapi nung mga yun. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga, ah ano pa ba pag-uusapan natin? Ayan po, sigadun po ba yung pakikialam mo ba sa Senado ay may basbas ng Pangulo ng Pilipinas? Ipapaalala lang po natin, hindi na po kayo ngayon na private citizen. Kayo po ay cabinet official ng presidente. So kayo po ay nire-represent niyo po ang presidente ng Pilipinas. Yan po bang sinasabi ninyo ay galing po sa Malacanang? Yung yung pakikialam ninyo sa Senado? Ba mahirap po 'yan. Kahit po sanay kami na bumabatikos kayo, noon po 'yun. Kayo po ay private citizen, iba po ang sitwasyon ngayon. Kayo po ngayon ay hindi na private citizen kung hindi cabinet official. Bilang cabinet official, representative po kayo. Alter ego po kayo ni President Marcos. So ibig sabihin si President Marcos po ba yung nagsasabi na dapat ng palitan? Hindi po intriga yan. Ganyan talaga trabaho ng cabinet official. They represent the president. Mag-isip-isip po tayo, no? At syempre po, ito pong pumalag po tong mga kaklase nito ni General Alberto Carlos, Philippine Navy. Dahil po sa parang ayon dito kala Attorney Jing Paras, cabinet member dating cabinet member at dating congressman, no? Dahil po yan dito sa napapabalita na new model agreement between the Philippines, na ito po ay napag-utusan yung Westcom commander. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Gagawin sana natin yung maghihintay tayo maka 500, kaya lang it's too late na po. Anyway, manonood naman yung iba, no, sa mga replay. Tsaka sabay-sabay po yung mga vlogger din ngayon, baka hindi rin tayo makarami. Alam niyo naman tayo po ang pinaka hindi sikat sa mga vloggers ng Duterte. Okay, pag-usapan natin, no. Alam po ninyo, takang-taka ko rito sa atin ito, nakamit niyo na po yung inyo pong gustong gawin, no, nakapagpropaganda. Kasi nagulat po ako, 100 pala 'tong mga bangka na ito na naglalayag, no? 100 na bangka. Ano po ang gusto niyong gawin? Ang layunin po nila, tignan niyo po yung sinasabi nilang layunin, Hindi po bawiin yung West Philippine Sea sa mga Chinese, hindi po. Magbigay ng tulong sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Tutulak kayo. Tapos, nagpahayag po tong Coast Guard na hindi po nila yan hindi po yan pinayagan. Kumbaga nagkusa. Hindi po pwedeng magkusa lang yung mga
Pilipino pa rin po yan, poprotektahan. Alam po ninyo. Kung sino man po nakaisip nito, no? Sana hindi nyo na po ulitin. Kasi kailangan po ng puwersa ron, no? Kailangan po ng mga barko natin. Ayaw man natin itindi. Kinakailangan pa rin kayong protektahan ng ating mga Coast Guard at mga Navy. Tutulak kayo dun. Alam nyo naman po na napakalaki ng tsansa na kayo'y bombahin. Ano pong gagawin nyo pag binomba kayo? Sangkatutak na propaganda na naman. May nangyari na po ba? Nakailang bomba na po ba tayo sa China? Ano po ba nangyayari sa atin? Tinitigilan ba tayo ng China? Matanong nga kayo. Nakailang bomba na po sa barko natin? Tumigil po ba yung China pag binabalita yan ng buong mundo? Actually, hindi po nagmumukhang matapang tayo sa buong mundo. Nagmumukha po tayong kawawang-kawawa. Ganun po ba yung gusto nyong image? Mula po sa panahon ni Pangulong Duterte na kinikilala na tayo, na ang tapang-tapang ng Pangulo natin, yun ang image natin na anytime pwede tayong bombahin ng China, wala tayong magawa. Ang pangit po Hindi po maganda para sa Pilipinas. Ano po tulong na ginawa? Pupunta sila ron para mamigay ng tulong. Ang pamilya ng mga yan narito sa Pilipinas. Tumulong ba sila? Tumulong sa pampagulo lang. Alam mo, kaya nga yan nga propaganda. Apektado ka ng propaganda niyan. Tignan nyo direktahin po natin I-real talk po natin kayo. Sino po ang tutulungan? Mangingisda. Nasaan po ang mangingisda? Di nakakapangisda po sila. Hindi po ba? Nakukuha niyo po ba yung point ko? Kung pupuntahan natin yung mangingisda sa Baho de Masinloc, ibig sabihin nakakapangisda po yung mga mangingisda doon. Katunayan, pupuntahan ninyo. Pag-isipan nyo rin po. Pupunta sila sa Baho de Masinloc, tutulungan nila yung mangingisda, magbibigay sila ng provision. Sa pagkakaintindi ko po sa provision, yan po yung mga kung ano man yan, noodles, delata, mga maling, at kung ano man yung ipapamigay nila. Sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, wala pong tirahan tayo ron. Wala po tayong krudo at pagkain. Okay. Bibigyan sila ng krudo at pagkain. Ang question ko, pumunta ba yung mga yun doon nang wala po silang krudo? Mangingisda po yun. Pag nagutom yun, yung isda na hinuli nila. Okay. Sa makatuwid, nakakapangisda po sila ngayon. Kaya nyo nga pupuntahan Wala po nag-iisip nito Parang kasi napaka-impractical niyan Alam nyo kung alam nyo po kung anong gagawin ng mga yan. Baka balang araw, mabwisit pa yung mga inchik dyan. Wag na po tayong sa sinasabi natin. Sa sinasabi na lang po ng media natin. No? Na may pinapayagan na area yung mga Chinese. Kasi kahit hindi natin aminin, nariyan na yung mga Chinese Pinapayagan yung mga mangingisda natin riyan sa mga area na pwede silang mangisda. Ngayon, kinu-question natin, bakit Chinese yung nagpapayag? Bakit hindi tayo? Kinakailangan pa ba nating sagutin yan? Ang importante, nakakapangisda sila. Anong patunay mo ba dong na nakakapangisda? Pupuntahan nyo nga Anong gagawin na yung mga yan? Alam nyo po ba napakalayo ng Baho de Masinloc mula po sa kanilang mga tahanan?
Hindi po pupunta yung mga mangingisda diyan nang hindi sila mangingisda. Ano yun, magtutur lang sila o lalangoy? Hindi po, 'di ba? Kaya po sila pupunta riyan, mangingisda sila. The fact na may pupuntahan kay mangingisda, ibig sabihin nakakapangisda sila ngayon. Anong gagawin nyo kung nabwisit yung mga Chinese? Alangan naman hindi mabwisit sa inyo, ang dami-dami nyo. So, ibig sabihin, sasadyain nila na mang-asar ng mga Chinese. Pag naasar, hindi na tayo pa ialaw yung mga isda. Katulad po nung ginawa nung panahon ni Pinoy. Alam niyo po ba yun? Panahon po ni Pinoy, hindi po pinangingisda, hindi na po pinapayagan ng mga Chinese. Opo, tama po kayo sa narinig nyo. Panahon ni Pinoy, matigas tayo, hindi na po pinapayagan ng Chinese yung mga mangingisda natin dyan. Kailan uli sila? Oo, nangyari na sa utak ko to. Kung ayaw mong maniwala, wag. Dahil ito tapos na. Pinoy, patay na nga si Pinoy. Hindi ka naniniwala. Hindi po tayo pinapayagan dyan ng mangisda nung panahon ni Pinoy. Sino hindi po mapayag? Chinese. Si Duterte, panahon ni Duterte, nakipagkaibigan tayo. Isa sa mga unang nangyari dyan sa West Philippine Sea, pinayagan na tayong makapangisda. Kung ano man yung kasunduan ni Duterte, nakikinabang po yung mangingisda natin. Di ba? Okay. Ngayon, pupunta kayo, 100 kayo dyan. Ano sa tingin niyo yung maiisip ng Chinese? Ano ba tingin natin doon sa mga bangka na mga incheck na nangingisda? Ano tawag natin sa kanila? 'Di ba Chinese militia vessels? Chinese fisherman / militia? Ibig sabihin, nako-convert tong mga Chinese fisherman into militia pag kailangan. 'Di ba ganyan yung ano natin? Para silang mga civilian pero pwedeng ma-convert na makipagbanggaan, makipagtirahan. 'Di ba? Yan tayo nagde-define yan ng mga fisherman nila . Sa tingin niyo ba iisipin nila na talagang mga civilian yung mga yan? Tayo, alam natin civilian yung mga yan. Putya, ano ba mga dala niya mga yan? Mga pagkain, mga krudo. Kung ang pag-iisip ng mga incheck, yung pag-iisip nila, na yung mga fisherman namin ay militia at the same time. Chinese militia. Kung malisyahan din nila, na ito, hindi mo mga civilian to. Pag nagkapanahon na hindi, wag naman sana, no, knock on wood. Pag meron nangyari dyan, na tas hindi na tayo pinayagan dyan ng mapangisda dahil sa mga kulentong na to. Ako hindi po ako pro-China . No? Kinukundin ako yung pambobomba nila. Paano pag binomba kayo? Ikukundin na uli natin. Mag-iiyak, mas marami dahil 100 yan. May lumubog lang dyan, di ba? Mga civilian po yan, hindi po yan. Mga military po yung binobomba . Kahit civilian ship po yung pinanghatid natin, bawal po kasi military ship . Meaning po kasi pag military ship na po, digmaan na yung gusto natin. Kahit po civilian yung ship na dinadala natin sa ayungin, military po mga ang mga tao ron. Alam po nila yung panganib na inaano nila. Sana naman po, no, sana po maisip talaga ng Chinese. Ito po yung mga tropa to ni grupo to ni Risa Hontiveros. Kasi si Risa Hontiveros alam nila . Hindi siniseryoso to.
Sana malaman po ninyo na yan po ay kay Hontiveros po yan na pwede pong hindi seryosohin nyo. Huwag nyo pong seryosohin. Baka naman tirahin nyo yan. Magngangal-ngal lang yan. Iingay lang po yan. Okay. Again, gano'n na naman po, no? Bakit po wala na pong sumusunod sa ating kung sino-sino na lang. Biglang may mag-iisip na grupo, lulusob kami, pupunta kami ng South China Sea, sa West Philippine Sea o kung ano man ang tawag dyan. Pupunta kami riyan, mamimigay kami ng mga provision sa mga mangingisda na sa tingin namin ay hindi nagdala ng krudo. Nangisda sila, kulang ang krudo nila at wala silang pagkain. Kaya narito kami para suportahan sila. Totoo, tagal na po nangingisda ng mga tao riyan. Alam na po nila gagawin nila. Hindi po sila pupunta riyan na walang krudo pabalik. Ano po bang provision ang gusto ninyo? Huwag po kayo mag-alala, magrereklamo po yung mga yan pag hindi na sila makakapangisda. Reklamo lang pala gusto nyo eh. Pag ito pong pangyayari na to, maging dahilan po yan para hindi na sila pangisdain dyan. Yan po, nakatulong po kayo ng marami. Hindi po ako nagne-negative, baka lang. Kasi wala po akong makitang maidudulot niyan. Gusto nyo tulungan yung tulungan yung mga isda? Nariyan yung pamilya nila, oh. Nasa Pampang, nasa Sambales at Pangasinan. Gusto nyo tulungan sila? Bigyan nyo ng krudo, bigyan nyo ng lahat. Pero wag na kayong pumunta ron para doon pa kayo mamigay. Diyos ko naman. Dami nang ang binobomba ron. Isa pa kayo sa mga iintindihin ng Coast Guard natin. At saka ng ating Navy. O ngayon, tignan nyo yung balita ngayon. Ano yung sinasabi? Nagmamatsyag ang Chinese Coast Guard. Okay, punta na po tayo sa pangalawang balita. Ito po si Larry Gadon. Alam mo, Papa Larry, no? Bigla ko lang naisip bago tayo magsimula. Oo nga pala, no? Papa Larry Gadon. Ikaw ay hindi na po sibilyan. Dati, si Papa Larry, biglang ano yan biglang yung magigising, tapos kaya bilib ako dyan dati. Kasi pag may mga issue, pag biglang magsasalita yan, punong-puno ng pagmumura. Di ba? Tuwan-tuwa ako dyan nung minura niya si anong pangalan nun? Yung si Robles. Masarap magmura yan si Larry Gadon. Kaya lang, yun na nga, hindi ka na nga civilian. Hindi, bilang cabinet official, hindi ka lang po nag-act bilang Larry Gadon, no? Papa Larry Gadon. Ikaw po ay nag-act bilang isang anong tawag diyan? Alter ego ka ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Yan po bang sinasabi ninyo? Nagtatanong lang ako, Papa Gadon. Yan po bang pagpipigil ninyo o hindi pagpipigil pala yung panawagan ninyo na tanggalin? Natanggalin na si si Bato bilang chairman. Ay nag-clearance po ba kayo o utos po ba yan sa inyo? Alam po ba ng Pangulo ng Pilipinas yan? Alam niyo po, dito po, no? Kahit sino po nagsasalit, parang yun yung problema pag walang spokesperson. Yun ang problema pag hindi hindi ko alam kung bakit po marami nagsasalita para sa Pangulo. Katulad po nung spokesperson ng DOJ, di ba?
Ito po, binibigyan namin ng option si Pangulong Marcos kung gusto niyang baguhin yung kanyang stand sa ICC. Presidente ng Pilipinas, nakailang ulit, nung huli nga, ito nga sinasabi ni PBBM na hindi tayo papailalim sa ICC, tumatawa na siya eh. Spokesperson lang ng DOJ. Hindi ko nilalang yung DOJ tsaka yung spokesperson ha. Pero in comparison sa presidente ng Pilipinas, parang ang sinasabi niya, nagpa-presscon pa eh. Sinasabi mo ba na binibigyan ng option ng DOJ yung presidente? Parang ngayon lang po ako nakarinig. Parang sinasabi mo ba na si Remulla ang pinamumukha mo sa buong Pilipinas dahil nagpa-presscon ka pa eh. Pwede naman po yun eh. Di ba? Pwede naman yun na bibigyan nyo ng option. Ito yung legal opinion namin taga-DOJ. Pero hindi nyo ipapa-presscon. Kaya gumugulo yung Pilipinas eh. Lahat gustong magsalita, lahat gustong sumikat. Sabi na ng Pangulo paulit-ulit, hindi tayo papailalim sa ICC, hindi natin kinikilala ICC paulit-ulit. Nagsalita na yung PNP, nagsalita na kung sino-sino. Ibig nyo sabihin, babaguhin uli ng mga PNP yung sabi nga ng PNP, di ba? Sino ba yung mga nakikipag-usap daw sa ICC ng mga sundal ay mga pulis? Kaya na kailangan imbestigahan yan dahil utos po ng Pangulo na huwag kayong makipagtulungan sa ICC. Unless na hindi nyo kinikilala. Ganun po ba ang PNP? Malamang hindi. Sa totoo lang, kanino ba nagsimula yung mga ICC niyan? Wala po, hindi po nagpapalabas ang ICC. Alam na rin ng ICC na wala silang jurisdiction. Ba't nila pagpipilitan? Kung uunahin nila tong Pilipinas, yari po sila sa mundo. May 2 pong gerang malalaki na nagaganap ngayon na maraming, kaya po sila create para dyan po, no, sa war crimes. Secondary na lang yung mga, kung walang umiiral na batas sa isang bansa, yun, doon lang papasok. Lahat tayo naniniwala sa Supreme Court eh. Isa lang naman pinagmula ng issue na yan na ICC. Sinakyan lang lahat ng media. Ewan ko itong media na to. Ito lahat ngayon. Yung atin to. Ngayon naman binabalita nila lahat atin to. Ewan ko siguro may mga kasama ring media dyan. Para nga naman pag nagkabombahan, balita kagad sa mundo. In the first place, akala nyo ba binabalita lang tayo sa buong mundo? Pero tingin sa atin ng matatapang na mga tao sa iba't ibang bansa, in the first place, ano ginagawa nyo riyan? Kung ako taga-ibang bansa, halimbawa, tapos may mga civilian na pupunta, di ba alam nila magulo ron sa lugar na yon? Tapos pupunta mga civilian. Bakit kayo nagpapunta ng mga civilian dyan? Sa atin pa sisi dyan. Matitigas ulo ng mga tropa yan ni Hontiveros eh. Hindi rin nila kinikilala yung presidente. Wala rin silang kinikilala. Lalakad sila. Bakit hindi nyo gawin sa nung Abu Sayyaf? Nung panahon na malakas yung Abu Sayyaf, bakit hindi kayo magpunta sa kampo ng Abu Sayyaf noon? Naalala ko tuloy yung isang preacher, ano nang pangalan nun? Si Almeida, di ba? Dadasalan niya yung Abu Sayyaf. Yung uso ng panginap ng Abu Sayyaf, naalala niyo yan? Nagpunta ba yung mga tropa na yan dun sa kampo ng Abu Sayyaf at namigay ng tulong dun sa mga... Parang ganun po yan. Di ba? Impractical. Wala bang mahihirap dun sa lugar ng Abu Sayyaf? Malamang meron. Pero bakit hindi nag-organize yan si Hontiveros
natulungan yung mahihirap nung panahon ng kasikatan ng Abu Sayyaf na nangingidnap sila. Bakit hindi naisipan ni Ontiveros na magsagawa ng misyon doon sa mahihirap, tulungan yung mga yun? Bakit kaya? Impractical, delikado. Impractical at delikado. Ngayon, tahimik na di ba? Panahon ni Duterte, nagkaayos-ayos na lahat. Marami nang sumurrender. Tama yun Impractical yun. Bit ka pupunta ron? Delikado ka. Ngayon, anong ginagawa natin? Bakit tayo pupunta ron? Hindi nyo ba nabalitaan na nambobomba yung China ng water cannon? Alam po nila. O bakit kayo pupunta ron? Yun na nga po. Gusto nila mag-shower. Thank you very much muna. Kay Eat Abroad na nagbigay sa atin ng $3.99. Okay, ito po yung huli. Alam nyo, nanonood ako kay Congressman Jing Paras kanina. Pinakikinggan ko, tama nga naman, bakit parang nagiging ano na nga tawag doon, yung hindi scapegoat yung fall guy. Bakit ang magiging fall guy ito si Vice Admiral Alberto Carlos na pinuno ng Westcom? Kung totoo po, alam nyo, ito kasi, dahil di umano, natawa ko ron kay Ontiveros po yun, Dito na tayo seryoso. Mamaya na uli kay Ontiveros. Dahil di umano, di ba, inatasan ito yung parang lumalabas na kwento ayon sa Chinese, May nakikipag-usap sa kanila, yun nga si Vice Admiral Alberto Carlos. Kung hindi naman po makikipag-usap yan nung walang atas at mataas, di ba? Yun lang naman yung punto ron Sumusunod lang po yan kahit po mga general po yan. Meron pang mas mataas sa kanila. At alam po nila na napaka-sensitive yung issue dyan sa West Philippine Sea o South China Sea para magmarunong pangunahan nila yung mga pinuno ng Pilipinas. Pag nagkakabukingan, hanap ng hanap ng masisisi, mapagsisisihan. Okay, ito po yung pahayag ng PMA Makatao. Wala pong controversial dito sa sinabi nila, pero alam nyo na meaning nito, Hindi nila kinakailangang ilagay, hindi naman mga vlogger yung mga general. Sa mga vlogger yan, may dagdag pa kami. Ito po, direkta po to, kahit hindi po nila sinasabi, alam na ng lahat ang gagawin. Statement of support. PMA Makatao Class of 1989. We, the PMA Makatao Class of 1989, stand firmly with our MISTA. Parang on leave si Vice Admiral Alberto Carlos, di ba? On leave siya. Vice Admiral Alberto Carlos, Philippine Navy, a distinguished Filipino military officer of unwavering integrity, patriotism, and honorable service throughout his professional career. We likewise agree with the statement of Armed Forces of the Philippines that in light of recent developments in the need for diplomatic prudence, the importance of exercising caution in handling sensitive reports, and refraining from disseminating unverified information cannot be overstated, as it could potentially exacerbate tensions or mislead public opinions. In advocating for
Vice Admiral Carlos, we emphasize his exemplary character as a graduate of US Naval. US Naval Academy pa pala. Hindi nyo sasabihin pro-China to. Graduate pala to na US Naval Academy. And TAPS awardee that serves as beacon of inspiration for all those who have been the privilege of serving alongside him. It is our firm belief that this dedication to duty, honor, and country exemplifies the highest standard of military service and leadership, reflecting the core principles of the armed forces of the Philippines. Isa lang pong ibig sabihin yan. Hindi sila pumapayag. Siyempre, vlogger na ako. Sila makatao. Ang basa ko po dyan, hindi papayag itong PMA Makatao Class of 1989 na dudungisan ninyo, gagawin yung fall guy yung isa sa mga kaklase nila. Alam nyo, sa totoo lang po, wala naman po masama makipag-usap sa China. Kung totoong nakipag-usap tayo sa China ngayong 2024, wala po sanang masamang makipag-usap sa China para magkaroon po ng katahimikan sa West Philippine Sea. Kasi wala naman tayo alternative eh. Ano po yung alternative natin? Kung hindi po tayo makikipag-usap, ano alternative natin? Uulitin ko na naman po. Hindi ako pro-China. Katunayan, kinukundin ako yung ginagawa nilang pambobomba. Paulit-ulit na ako niyan, ha? Baka hindi nyo pa rin maintindihan. Kaya lang wala pong alternative. Ano yung alternative natin? Pag binobomba tayo, ano po sabi ng Pangulo? Maglagay? May mga nagsasuggest na lagyan natin yung barko natin ng water cannon din. Ano sabi ng Pangulo? Hindi. No water cannon policy sa mga Philippine ships. So, hindi tayo gaganti. Water cannon nga, hindi tayo gaganti. Eh di lalo na kung iba pa. Ibig sabihin, katulad ng tinanong si Tariela, anong gagawin pagka binomba tayo? Wala tayong gagawin. Pero, papasok pa rin tayo dyan dahil atin yan. Napakahirap na tanggapin naman nun, no? Wala pa rin tayong gagawin. Eh di kung wala nga tayong gagawin, tama na nga yung makipag-usap. Eh bakit nga po ayaw makipag-usap? Kasi nauna yung mga statement na parang pinalalabas nila kasama na itong mga vlogger na to, na pro-BBM. Nauna kasi yung statement nila na horrified sila sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte. Kung na-horrified sila sa pakikipag-usap ni Pangulong Duterte kahit tahimik ng 6 na taon niyang West Philippine Sea, kahit na walang naagaw sa ating teritoryo, kasabay ng horrified na statement, tinatanong, ano yung pinagkasunduan nila? Ano yung kanilang kasunduan dyan sa gentleman's agreement na yan? Kasi nalilito na ako. Diba, hirap? Iba-iba boses. Ako pala nalito. Diba? Pilit nilang pinasasama si Duterte. Pilit nilang idinadahilan sa mamamayang Pilipino yung hindi nila maresolba na pambobomba sa atin ng paulit-ulit. Nakahanap sila. Laging ganun ng way out Way out nila yung gentleman's agreement, way out nila yung secret deal, way out nila si Duterte. Way out nila si Duterte. Ngayon, kung lalabas na nakikipag-usap pala tayo, kami ang dapat ma-horrified. Correct, walang solusyon. Wala tayong solusyon.
Hindi po pwede yun eh. Ayaw naman pala natin makipagbombahan, makipag-deal na tayo. Kami na nga nagsabi, wala pong masama dyan. Matigil lang po yan. Anong gusto nyo? Katulad niyan, may 100 bangkang maliliit to si Ontiveros. Yung mga tropa ni Ontiveros. Eto Ontiveros ako ng Ontiveros, hindi ko alam ang composition niyan. Pero yung yung babae, yung bago ng Akbayan, sila yung pumupronta ng pumupronta. Alam niyo po, kahit konti lang nanonood sa atin, wag po kayo masyadong ma-disheartened. Wag po kayo ma-horrified. Maganda naman ang diskusyon natin ngayon. Kaya okay lang po yan. Balang araw, matutuklasan din nila na masarap makinig dito kay Badong. Yan lang po ang ating topic na punong-puno ng sustansya. Masaya ako kasi nakatulog ako. Pipilitin po natin na mapaaga yung ating mga para mas marami. Okay. Kaya yan sana